Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you sa ating choir, Makipot na Daan. Ang ganda. Okay, sige ho. Para po masimulan yung ating spiritual na pagkain, dear brothers and sisters, singi po tayo ng gabay sa itaas. Tayo pong lahat tayo makuha at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, maraming salamat po, Ama. Una po sa lahat, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. We were miserable sinners dahil po sa napakarami naming mga kasalanan. Nabuhay kami noon sa kasamaan. Subalit dahil po sa inyong habag, dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, pinatunayan niyo po ito sa pamamagitan ng inyong kamatayan doon po sa krus. Dahil po sa inyong banal na dugo, itinigis niyo po ito lahat upang bayaran, tubusin ang lahat naming mga kasalanan. At sa krus na iyon, tinupad niyo po ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya nga po, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, gusto po naming pasalamatan po kayo ng buong puso dahil po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat din po, Panginoon, sa napakagandang church, ang Santa Rosa Church, kung saan nilagay niyo po kami after our salvation. Ito po ay upang patuloy niyo po kaming magabayan, maturuan, hanggang sa magbago po kami at mag-mature at magamit bilang instrumento para naman maligtas ang ibang mga tao. Dalangin ko po ang mga kapatiran dito po sa Santa Rosa Church together with their minister in charge na nawa magkaisa po sila, una sa pagmamahalan, pangalawa, sa pangangaral ng Ebanghelyo upang yung kanilang mga kamag-anak ay makarating din po sa tunay na kaligtasan. Sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Gusto po naming marinig uli ang salita ng Diyos sa patuloy na magpapalago ng aming pananampalataya. Harinawa, habang nakikinig ang mga kapatiran dito sa Santa Rosa Church, ay ma-check po nila ang kanilang pananampalataya at sarili sa harapan ng banal na salita ng Diyos. At hiling ko, Panginoon, na ang salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan ang patuloy na mag-aliw sa kanilang nalulumbay na puso. Kailangan ko rin po ang mga kapatiran na ngayon ay nasa matitinding pagsubok. Nawa aliwin niyo po sila sa pamamagitan ng turo ng banal na Espiritu. Hawakan niyo po sila sa inyong makapangyarihang mga kamay upang malampasan po nila lahat ng pagsubok sa buhay Kristiyano. At sa mga brothers and sisters na hindi na po nakaka-attend, hipuin niyo po ang kanilang puso at nawa isang araw bumalik po sila upang makapagpatuloy rin po sila sa paglilingkod at pagsamba sa inyo. And I also pray sa lahat ng mga kapatirang narito ngayon, hipuin niyo po ang kanilang puso at nawa patuloy na sumaya ang kanilang puso habang nakikinig ng salita ng Diyos. Turuan niyo rin po sila at bigyan ng kalakasang isabuhay ito upang ang power ng Diyos at ang salita ng Diyos ay maghari sa kanilang buhay Kristiyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, magabayan nawa ako ng banal na Espiritu upang maipangaral ko lamang ang mga salitang patuloy na mag-i-encourage at magpapatatag sa mga kapatiran. Mula po sa simula hanggang sa matapos, tubos po kaming aasa at magtitiwala po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Once again, magandang umaga po. Batiin po muna natin ang isa't isa. Good morning po. Okay. For our main scripture, buksan po natin, Unang Kronika, Old Testament, 1 Chronicles chapter 12, verse 16 hanggang verse 18. Unang Kronika. Old Testament, 1 Chronicles chapter 12, verse 16 hanggang verse 18. Babasahin ko po from verse 16 to verse 18. Okay, mga brothers and sisters, dito po sa Santa Rosa Church, ito po ang salita ng Diyos. Unang Kronika, chapter 12, mula verse 16 hanggang 18, babasahin ko po. Pumunta sa muog na kinaroroonan ni David ang ilan sa mga anak ni Benjamin at Judah. Si David ay lumabas upang salubungin sila at sinabi sa kanila, "Kung kayo'y pumarito sa akin para sa kapayapaan at upang tulungan ako, ang aking puso ay mapapalakip sa inyo. Ngunit, kung upang ipagkanulo ako sa aking mga kaaway, gayong walang kasamaan sa aking mga kamay, makita nawa ito ng Diyos ng ating mga ninuno at sawayin kayo." Verse 18,
At ang Espiritu ay dumating kay Amasai na pinuno ng 30 at sinabi niya, kami ay sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse. Kapayapaan, kapayapaan ang sumainyo, at kapayapaan sa iyong mga katulong, sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos. Nang magkagayoy tinanggap sila na David, at ginawa silang mga pinunong kawal ng kanyang hukbo. Ang atin pong pag-uusapan ngayong araw, ang sermon title po natin ay The Confession of Amasai. Ito po yung naging pahayag ni Amasai sa harapan po ni Haring David. At ang kanyang confession ay nandito po sa verse 18. Basahin po natin ulit, sabay-sabay naman po. Verse 18, sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang Espiritu ay dumating kay Amasai na pinuno ng 30. At sinabi niya, kami ay sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse. Kapayapaan, kapayapaan ang sumaiyo, at kapayapaan sa iyong mga katulong, sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos. Nang magkagayoy tinanggap sila na David, at ginawa silang mga pinunong kawal ng kanyang hukbo. Ito po ang naging confession ng isang sundalo noon. Siya po si Amasai sa harapan ni Haring David. Dito po sa ating kwento, si Haring David ay larawan po ng Panginoong Hesukristo. At ito pong sundalong ito na si Amasai ay larawan ng mga tunay na Krisyano. Ang verse 18 ay napakagandang confession ni Amasai at ito rin po dapat ang maging confession natin. Ito po yung dapat nating masabi rin sa harapan ng Panginoong Jesus. Kaya mula po sa kanyang naging confession, dito po sa verse 18, ibabahagi ko po yung mga aral sa buhay Krisyano na pwede po nating tularan at magamit upang patuloy po na lumago ang ating pananampalataya. But first of all, bibigyan ko po kayo ng background. Balikan natin yung 16 and 17. Babasahin ko po muli. 16 and 17, pumunta sa muog na kinaroroonan ni David ang ilan sa mga anak ni Benjamin at Judah. Si David ay lumabas upang salubungin sila at sinabi sa kanila, kung kayo pumarito sa akin para sa kapayapaan upang tulungan ako, ang aking puso ay mapapalakip sa inyo. Ngunit kung ipagkanulo ako sa aking mga kaaway, gayong walang kasamaan sa aking mga kamay, makita nawa ito ng Diyos ng ating mga ninuno at sawayin kayo. Ito pong ating binasa, ito po ay nangyari sa panahong ang Israel ay napakagulo. Nalilito ang mga tao, bakit? Sa mata ng tao, si Haring Saul pa rin ang reigning king. However, sa mata na ng Diyos, pinili na niya si Haring David. Kaya divided ang kingdom of Israel. Sa panahong ito, tinutugis po ni Haring Saul si Haring David. Kaya nagtatago po siya. Maraming armies, talagang gusto nilang patayin si Haring David kasi yan ang order ni Haring Saul. Kaya dito, may mga dumating na sundalo sa kanya, kaya para maiwasan, baka magkaroon po ng pagtataksil, kaya sabi ni David, pumarito ba kayo para tulungan ako? Pumarito ba kayo para sa kasamaan? Luckily, nagsalita po itong si Amasai at sinabi niya ang kanilang pakay. Ang pakay niya, gusto niyang tulungan si Haring David. Sa ating pong buhay, naharap lagi tayo sa dalawang bagay. There is life and death. Mayroon pong pagpapala at sumpa. Mayroon pong makipot na daan at mayroon pong maluwang na daan. Dito po sa ating main scripture, itatatag ni Haring David ang United Kingdom. Pero magulo pa rin po yung Kingdom of Israel. At dito, pumanig po si Amasai sa kanya. Bagaman mahirap, alam ni Amasai, kakaharapin po nila lahat ng maraming hirap at pagsubok. Bakit? Ang kinikilalang hari noon ay si Haring Saul. At ang pagpanig kay Haring David ay napakahirap po. Pero nagkaroon po siya ng confession, nasasama kami sa iyo, tutulungan ka namin at itatatag natin ang United Kingdom of Israel. In our time, may dalawang kingdom na itinatatag. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Habang lumalapit na po tayo sa rapture, ang mga saved ay mas lalong magpapabanal at ang mga unsaved ay mas lalong magpapakasama. Pero ang malaga dito, gaya ni Amasai, we have to know kung saang side tayo matatagpuan. Ang aking advice, laging piliin nyo ang side ng Panginoong Jesus
Gaya ng ginawa ni Amasai, pinili niya ang side ni King David, although ito po ay napakahirap. At the end of the day, pagkatapos niyang piliin ang side ni David, siya po ay binigyan ng gantimpala ng Haring David. Ganun din po sa atin, habang tayo po, pinipili natin yung side ng Diyos, side ng pagpapala, side ng church, side ng kingdom of God, sa huli, pagdating ni Kristo, bibigyan po niya tayo ng tunay na pagpapala. Kaya ngayon, kukunin po natin isa-isa yung naging confession po ni Amasai. At mula sa kanyang mga confession, nakakita po ako ng 4. Kapag isabuhay po natin ito, pagdating ng Panginoong Yesus, matatanggap din po natin ang reward mula sa Kanya. Kaya isa-isahin po natin yung kanyang naging confession. Ang confession ni Amasai ay dapat maging confession o pahayag din po natin sa harap ng Panginoong Yesus. 1 Chronicles 12:18. Yung first part po, ito yung unang confession niya. Babasahin ko po muli. At ang Espiritu ay dumating kay Amasai na pinuno ng 30 at sinabi niya, kami ay sa iyo, David, at kasama mo. Ano yung unang kanyang confession na sinabi? We are yours, O David. Kami ay iyo, David. Ganito rin po dapat ang maging confession natin sa harapan ng Panginoong Hesus. Kami ay iyo, Panginoong Hesus. Pag-aari mo po kami. You are not only our Savior, pero ikaw din po ang Lord ng aming buhay. Mahalaga po itong bagay sa Christian life. Kapag malinaw na alam nyo na kayo ay pag-aari ng Diyos, madali na lang po siyang paglingkuran. Hanggat kayo po, iniisip nyo na ang buhay nyo pa rin ngayon ay pag-aari nyo, ang oras nyo ay pag-aari nyo, ang meron kayo ay sa inyo, mahirap sumunod sa Diyos. Pero kapag naunawaan ninyo na po na everything, your life, your body, soul, and spirit, lahat nito ay pag-aari ng Diyos, madali na lang pong sumunod sa Kanya. Bakit tayo pag-aari ng Diyos? Sapagkat tinubos na po niya tayo. Binili niya po tayo ng Kanyang banal na dugo. Tingnan natin, i-bookmark niyo po. 1 Chronicles, tingnan natin unang Korinto. Bagong tipan naman po, 1 Corinthians. Chapter 6, verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang verse 20. Unang Korinto chapter 6, verse 19 hanggang 20. Napakahalagang talata. Basahin po natin sabay-sabay 19 and 20, 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo at ng inyong katawan ang Diyos. Nung naligtas po tayo, yun na po yung time na tayo na po ay pag-aari ng Diyos. Binili na raw tayo ng isang halaga. Para mas maintindihan, during the time of Garden of Eden, na isanla ang tao sa demonyo. Ito po ay dahil nagkasala si Adan at saka si Eva. Nawalan po ng possession ang Diyos sa ating buhay. Tumalikod ang tao sa Kanya, pero dahil mahal tayo ng Diyos, hinanap niya tayo at tayo po ay Kanyang natagpuan. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, ang Kanyang banal na dugo, yun ang ginamit niya para tubusin tayo. At dahil tinubos na niya tayo, pag-aari na po niya lahat sa atin. Tingnan po natin, unang Pedro, chapter 1. 1 Peter, chapter 1, verse 18 and verse 19. 1 Peter, chapter 1, verse 18 and 19. Babasahin ko po. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Verse 19, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, yun ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. When we were not yet saved, we were sons of the devil. Pag-aari tayo ng demonyo, kaya nga ang pag nanasa ng demonyo ang sinusunod natin. Nabuhay tayo sa kasinungalingan, nabuhay tayo sa kasalanan. Kasi yun ang ugali ng demonyo. Under tayo ng kingdom of the devil.
And naturally, dahil makasalanan tayo, we were destined papunta po sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno. Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos, bumaba siya sa lupa. Nakipag-away siya laban sa kampo ng kadiliman. Siya po ang umako ng ating mga kasalanan at para bayaran ng ating mga kasalanan, sabi niya dito, kayo'y tinubos. Sa term ng sanla, tubos, di ba? Na isanla ang ating kaluluwa dahil sa kasalanan. Pero tinubos niya tayo, hindi sa pamamagitan daw ng pilak o ginto, kundi ginamit niya ang kanyang mahalagang dugo. Kaya nga, pag-aari po tayo ng Panginoong Jesus. Mahalaga po ito sa Christian life. Napakahalaga po nito. Minsan, isip lang natin, si Jesus ay my Savior. Siya ang aking tagapagligtas. Pero dapat hindi magtapos doon. Habang tumatagal tayo, dapat manuot sa puso natin ito na Jesus Christ is not only my Savior, but He is the Lord of my life. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Lord, Master ng aking buhay, pag-aari niya ako. Si Amasai, ano ang kanyang confession? Kami ay sa iyo, David. Kinagawa niyang mag-decide na pumanig kay David. Kasi sabi niya, ang Diyos ay kumikilos kay David. At si David ay larawan ni Jesus Christ. Kami ay iyo. Hanggat hindi niyo po naiintindihan na kayo ay pag-aari na ng Diyos, it's very hard to worship Him. It's very hard to attend Sunday sermon. It's very hard to follow Him. Bakit? Kung isip mo, sa'yo pa rin yung sarili mo, never kang magsusurrender sa Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga ito sa Christian life. Dapat magkaroon din po kayo ng confession na kayo ay pag-aari ng Diyos. Na ang Diyos ay Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoon. Sinabi niya sa mga Israelite, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero di niyo naman ginagawa ang mga sinasabi ko. Kapag sinabi natin Panginoon, ang ibig sabihin lang po nun, kami ay pag-aari mo. And you can do kung anumang pleasure meron ka sa aming buhay at susunod lang kami. Sa ating main scripture, dumating ang Espiritu kay Amasai. Kaya niya sinasabi, kami ay iyo. Ganon din po sa atin. Kailan po dumating ang Holy Spirit sa inyo? Nung kayo po ay naligtas. Kaya nung kayo po ay naligtas, dumating ang Holy Spirit, tinatakan na kayo ng Holy Spirit, ibig sabihin, pag-aari na kayo ng Diyos. And this is a very important reality sa ating buhay. Dapat alam nyo na ang buhay natin ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Tingnan natin Ephesians chapter 1. Efeso chapter 1 verse 13. Efeso chapter 1 verse 13. Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Lumaki po ako sa probinsya. Yung mga baka po, para maipakita yung pag-aari, tinatatakan po yun, mainit yung bakal, nilalagyan po dito sa tagiliran. Para malaman kung sino po ang may ari. Sa mga official document, kailangan may seal para maging official document po siya. Tayo rin po, nung dumating ang Holy Spirit, tinatakan na po niya tayo. We have the Holy Spirit now. Anong ibig sabihin noon? Nung naligtas ka, you are not your own. Your life becomes God's. Pag-aari na po tayo ng Diyos. Kaya mahalaga po ito. He is our Savior, pero at the same time, siya rin po dapat ang maging Panginoon sa buhay ninyo. In my Christian life, nakita ko po ito. Pag baby Christian pa, yes, Savior si Jesus Christ sa kanila, pero hindi pa siya yung master. Pero habang tumatagal, ano po yung pinagpipray ko? Hindi lang dapat maging Savior si Jesus Christ. Habang tumatagal kayo sa church at nagmamature, kailangan maging Panginoon siya ng inyong buhay. Mahalaga po ito. Kasi kung Savior lang po siya, hindi kayo makakapaglingkod ng tapat sa Kanya. Dapat magkatambal po ito. Savior siya ng buhay ko at dahil niligtas niya ako, pag-aari na niya ako. Tinubos na niya ako ng kanyang banal na dugo. Binilin na niya ako. Kaya nga, siya ang aking Panginoon at ako ang kanyang servant. Mahalaga, ito ang na-realize ni Amasai. Kaya naging confession po niya,
David, kami ay iyo. Pag-aari mo kami, David. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng progression ng faith. Ulitin ko, kapag naligtas tayo, masaya tayo, di ba? Saved na po ako, pastor. Lahat ng aking mga kasalanan ay tinubos na ng Panginoong Yesus. Pero minsan, as you continue, pag marami ng hirap, di kayo makapag-church. Kasi nandun pa lang kayo sa stage na you just acknowledge na, yes, ligtas na kayo, niligtas kayo ng Diyos. Pero ito po dapat ang mangyari habang nagpapatuloy kayo sa Santa Rosa. Pinagdaanan ko rin ito. After ng ilang buwan, kailangan ma-realize nyo na, pag-aari na tayo ng Diyos. Jesus Christ is not only our Savior, but our Lord. Master ng aking buhay. Nangyari po ito sa Shulamite woman sa Song of Solomon. Tingnan natin Song of Solomon. Chapter 2. Sa Tagalog po, awit ng mga awit. Sa Korean, di ko po alam. Song of Solomon, chapter 2, verse 16. Dito po sa Song of Solomon, simple lang para maintindihan ng aklat na ito, King Solomon ay larawan po ni Jesus Christ. Yung kanyang iniibig, yung Shulamite woman, ay larawan po ng mga truly saved Christian. Tayo po yun. Nung una, sa chapter 2 ng kanilang pagmamahalan, awit ng mga awit chapter 2 verse 16, ito yung confession ng babae. 16, ang sinta ko ay akin, at kanya ako. Ipinapasol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo. Kaya sabi niya, ang sinta ko ay akin. Lord Jesus Christ, you are my Savior. Kaya masaya siya. Meron na siyang minamahal. Kasi naunawaan niya, una siyang minahal ng Diyos. We love Him because He first loved us. Kaya masaya tayo nung naligtas tayo. Pero, hindi yung dapat magtapos lang sa masaya tayong naligtas tayo. Susunod dapat, pagkatapos mong ma-acknowledge na si Jesus Christ ay sinta mo, siya yung nagmahal at nagligtas sa'yo, dapat ma-acknowledge mo na siya rin ang nagmamay-ari na sa iyo. Tignan natin, nag-progress po siya. Song of Solomon chapter 7 verse 10. Mag-iiba na po. Nag-mature na siya dito. Song of Solomon chapter 7 verse 10. Basahin natin. Chapter 7 verse 10, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y sa aking minamahal at ang kanyang pagnanasa ay para sa akin. Ganda. Ako'y sa aking minamahal. Binigay na niya ang kanyang buhay kay Haring Solomon. Ganon din po dapat ang maging testimony natin at confession sa harapan ng Panginoong Yesus. Nung naligtas kayo, you have the joy of salvation. Masayang-masaya tayo, you are my beloved, Panginoon, salamat po. Pero habang tumatagal, dapat magbago. Hindi lang you are my beloved, kundi ako na rin ay pag-aari mo. Kapag alam natin na siya ang nagmamay-ari sa atin, madali na lang pong sumunod sa Kanya. Yung ginagawa natin sa ating church, madali na lang. Attending the Lord's Day sermon, attending summer retreat, New Year retreat, women's fellowship, iba't ibang fellowship, by cell group fellowship, madali na lang kung alam nating ang ating buhay ay pag-aari na. Bakit minsan hindi kayo makapag-church? Because you are still the master of your life. Mahirap mag-decide. Pupunta ba ako? Kung alam mo na yun ang utos ng Panginoon na nagmamay-ari sa'yo, madaling pumunta. Pero nahirapan ka minsan. Bakit? Hindi mo pa na-acknowledge na yung buhay mo ay Kanya. Akin pa rin to, Panginoon. Kaya nga, you decide for yourself. Look at the history of the apostles, maging ang mga missionary. Tingnan niyo po. Look at their life. Nabubuhay ba sila para sa kanila? Hindi na po. Tayo ng lahat ay nabubuhay para sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po sila, Pablo, yung mga apostol, iniwanan nila lahat, nag-launch po sila ng mission. Pumunta sila sa iba't ibang panig. From Judea, Samaria, hanggang sa umalis po sila sa Israel. Pumunta po sila ng Europe para maipangaral. Until nakarating si Pablo sa Rome. Dahil noon, all roads lead to Rome. Ang sentro ng mundo ay Roma. At sabi ni Pablo, kapag naipangaral ko ang Ebanghelyo sa Roma, kakalat ang Ebanghelyo sa buong mundo. Tingnan niyo po ang buhay nila. Makikita isa lang po yung pattern.
ang buhay nila pagkatapos ng kaligtasan ay buhay na pag-aari na ng Diyos. Sumunod po sila sa Diyos. Nagawa nilang isurrender ang kanilang buhay dahil naintindihan na nila, tinubos na po ni Kristo, at ang buhay na aking ikinabubuhay ngayon ay hindi na para sa akin, kundi para sa Diyos na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. As long as you are the master of your life, it's very hard po talaga na sumamba at paglingkuran ng Diyos. Pero, kung alam na natin at in-acknowledge natin na siya po yung Lord and Master of our life, it's very easy. Makikita mo na yung condition nun, I am just a servant, and I will do what will please you, my Lord. Dahil ikaw ang lahat-lahat sa akin. Wala akong pag-asa. Papunta ako sa impyerno, pero niligtas niya ako. Even me, when I realize this one, anong magagawa ko? I just need to obey. Gaya po ni Amasay, kami ay iyo, David, at magagawa mo ang lahat sa amin. Dahil ikaw ang aming hari. Sino po ang hari ng inyong buhay? My dear brothers and sisters, nung naligtas kayo, dumating ang Holy Spirit sa inyo, di ba? Pero dapat, wag lang dumating. Dapat ang Holy Spirit, paupuin nyo na sa inyong puso. Hanggat hindi siya nakakaupo sa trono ng inyong puso, mahirap sumunod sa Diyos. Bakit kailangan siya ang paupuin sa trono ng ating puso? Para mapabuti ang ating buhay Kristiyano. Because this God, alam niya lahat-lahat. Kaya ang una pong confession ni Amasay, kami ay iyo. At ito po dapat ang maging confession ng bawat born-again Christian. Ako ay binili ng Diyos. Ako ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Ang buhay ko ngayon ay pag-aari na niya. Tawag ko dito, total surrender. At kapag sumuko ka na, isinuko mo na ang buhay mo sa Kanya, maghahari na po siya sa iyong buhay. At kapag siya ang naghahari sa iyong buhay, mapapamunuan niya ang different areas of your life. And I tell you, sa huli, magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Bakit maraming problems sa buhay Kristiyano? Because sometimes we insist what we want. Dahil kadalasan, tayo pa rin ang nagmamanage at namumuno sa ating buhay. May tanong po ako, meron po ba kayong pag-aari dito sa lupa? Lahat po ay pag-aari ng Diyos. Dumating tayo mong walang dala, aalis tayong walang dala. Pastor, meron akong bahay, amin yun eh. Kasi pinagpaguran ko yun eh, pinagtrabahuan ko. Tama po. Pero sino po ang nagbigay sa iyo ng kalakasan para makapagtrabaho? Sino po ang nagbigay sa inyo ng katalinuhan para kumita at para maipundar yung bahay na yun? Di po ba ang Diyos? Yes po. Kung titignan natin, Kanya naman lahat. Maging ang ating buhay, especially nung naligtas tayo, ako ay sa Diyos. Dapat may ngayong testimony. Pag-aari ako ng Diyos. Naniniwala po ba kayo dito? Hindi pa, sorry, ako to eh, buhay ko to eh. Bakit ganun? Gagawin ko yung gusto ko. Kapag ganito, sa tingin ko di pa sure sa'yo yung kaligtasan. Pero there are times na baby Christian pa kayo, kaya tinuturo ko po. Kaya dapat, una, Savior mo si Jesus Christ, pero habang tumatagal, manuot sa puso nyo, hindi lang siya Savior. Master natin siya. Panginoon natin siya. At pagmamayari na niya tayo. Simply because sabi nga niya, binili ko na kayo ng isang halaga. Tinubos ko na kayo mula sa walang kwentang buhay. At ang binigay ko ay ang aking dugo, mismong buhay. Kaya my dear brothers and sisters, sana sa harap ng Diyos, magkaroon kayo ng ganitong testimony. Confession. You are my Savior. Salamat. And you are also my Master. After you, my Lord, kayo po ang bahala. Susunod lang ako. Kapag siya ang nangunguna ng ating buhay, sa tingin niyo, mapapasama kayo? Amasay, hindi napasama si Amasay. Bagaman hindi pa hari si David sa paningin ng tao, nagkaroon ng digmaan. Sino po ang nangibabaw ng nangibabaw? Sabi sa kwento, at si David ay tumaas ng tumaas. Nagtagumpay. Si Saul bumaba ng bumaba. At the end of the day, naging isa sa chief o general si Amasay ng hukbo ni Haring David. Pero dumaan sila sa mga pagsubok at pagdurusa. Ang mahalaga, gusto kong tignan niyo yung unang testimony niya o yung kanyang confession. Kami ay sa iyo, O David.
Kaya dapat sa harapan ng Diyos, masabi rin natin, Panginoon, pag-aari niyo po ako. Susunod lang po ako sa inyong nais, and I'm sure, kayo na ang bahala sa lahat-lahat sa aking buhay. Kayo na ang bahala sa aking finances, sa aking health, sa aking Christian life. Basta, susunod lamang po ako. Yan ang unang confession na dapat mayroon din tayo sa harapan ng Diyos. Sunod po, pangalawang confession niya. Balikan natin. 1 Chronicles chapter 12, verse 18. Yung unang part uli, at ang Espiritu ay dumating kay Amasai na pinuno ng 30 at sinabi niya, kami ay sa iyo, David, tapos na po yan, at kasama mo, o anak ni Jesse. Sa English version, mas maganda, nakita ko, we are on your side. Saan po kayo? Nasa side ba ng Diyos? O nasa side pa rin ng sanlibutan? Kailangan, nasa side tayo ng Diyos. Ito ang kanyang pangalawang confession. Oh David, we are on your side. Mahalaga po yung pagdidesisyon niyang ito. Kasi sa panahong ito, uulitin ko, tinutugis po ni Haring Saul si Haring David. Karamihan pa sa Israel ang kinikilala nila at ang sinusunod nilang nakaupong hari sa mata nila ay si Haring Saul. Si David, of course, inanoint na po at naging hari na sa paningin ng Diyos. Magulo ang bansang Israel. Kaya kailangang mamili ng mga tao. Sino ang papanigan natin? Si Saul o si David? Si Saul na sinabi, pinatay niya ang kanyang libo-libo. Pero kay David, pinatay niya ang laksa-laksa. Mautak po si Amasai. Nasa side mo kami, Haring David. Ito po yung kanyang confession. We are on your side, King David. Tayo rin po, ano po ang dapat maging confession natin at maipahayag natin sa harap ng Diyos? Panginoong Jesus, wherever you go, we will follow you and share your joys and sorrows. Ano ibig sabihin? Kung alam mong naligtas ka na at si Jesus Christ ang master ng iyong buhay, susunod ka sa Kanya sa hirap o sa ginhawa. Maglilingkod kayo sa hirap o ginhawa. Sa kasayahan o kalungkutan, hanggat kahit mabingit tayo sa kamatayan, yun ang tunay na pagsunod. Ang ibig sabihin ng we are on your side ay ganito. We will follow you kahit saan. Kahit hanggang mamatay kami. Dito po sa Biblia, maraming ganitong mga men of God na talagang sumunod sila kay Jesus Christ, hindi lang po sa panahon na maganda, maging sa panahon na napakaraming problema, at kahit sa panahon na papatayin na sila, nanindigan sila na sumunod at maglingkod sa Panginoong Jesus. Ang isa sa magandang halimbawa ay during the Babylonian Empire, ang tatlong kaibigan ni Daniel. Sino po sila? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Tingnan po natin ang kanilang testimony. Daniel, chapter 3. Book of Daniel, chapter 3, verse 16 to 18. Bigyan ko po kayo ng background sa talatang ito. Nagpagawa po ng ribultong ginto, Diyos-Diyosan, si Haring Nebuchadnezzar. During those times, he was the most powerful man on earth. Kumbaga siya si Donald Trump o Vladimir Putin. Nagpagawa po siya ng ribultong ginto at inutusan niya ang buong nasasakupan ng kanyang kaharian na kailangang sambahin ang ribultong ito or else itatapon kayo sa hurno ng apoy. Pero ito pong tatlong kaibigan ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, hindi kami diyan maglilingkod. Kasi meron kaming tunay na Diyos na sinusunod at pinaglilingkuran. Kahit itapon mo kami, hindi namin tatalikuran ang aming tunay na Diyos. Tingnan natin, 16 to 18. Daniel chapter 3, verse 16, 17, and 18. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari.
Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. At stake po ang buhay po nila. Saan sila papanig? Kay King Nebuchadnezzar at sa ribultong ginto? Or sa tunay na Diyos ng Israel na nakilala nila sa bansang Israel? Mga bata pa po sila, teenager po ang mga ito. Sila po ay binihag from Israel, dinala sila sa Babylonian Empire. Pero sila ay tinuruan ng kanilang mga magulang na may tunay na Diyos sa Israel. At ang tunay na Diyos na ito, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Siya po ang tunay na Diyos. Yan din po ang ating sinasambang Diyos. Pero may challenge. Kailangan nilang sumamba sa ribulto or else papatayin po sila. Ito pong tatlong ito, pinaglingkuran nila, sumunod sila sa Diyos kahit hanggang sa kamatayan. Di po nila tinalikuran ng Diyos. As a result, tinapon po sila sa hurno ng apoy. Tanong ko po, namatay po sila? Hindi. Hindi. Nagtaka si King Nebuchadnezzar, this is a true to life story. Pag pinapanood ko po yung pelikulang nagawa nito, ay really natatouch ako, naninindig ang balahibo ko kapag nakikita ko yun. Bakit? Jesus Christ was with them inside the furnace. Nandun si Jesus Christ kasama nila sa hurno ng apoy. Kaya sabi ni Haring Nebuchadnezzar, di ba tatlo yung tinapon natin? Bakit apat? At may nakikita akong parang larawan ng isang anak ng tao. Anong ibig niyang sabihin? Kasama niya nila ang Diyos. And then lumabas po sila. Anong sabi ng Biblia? Nibuhok nila, di nasunog. Hindi ba kayo naniniwala na sa Biblia po ito? Nagawa ito ng Diyos kay Shadrach, Meshach, and Abednego, magagawa niya rin po iyan sa atin. Pero bakit ginawa ito ng Diyos? Kasi pinili nilang kumampi sa Diyos. Pinili nilang mag-side sa Diyos. Sumunod sila sa Diyos, hindi lang sa panahon ng maganda, pero kahit sa panahon na mabingit ang kanilang buhay, nanindigan po sila. Dapat magkaroon din po tayo ng confession na ganoon. Hanggang sa dulo, susunod ako, Panginoon. Hindi po pwedeng hanggang 2027, Panginoon, susunod ako. 2020, tama na, Santa Rosa Church, bahala na kayo. Hirap na ako. Hindi po pwede. Hanggang sa dulo, hanggang sa mamatay tayo, kailangan po sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Yes, ganyan po ang tunay na pagsunod. Ganun po ang tunay na pananampalataya. Sometimes, gusto lang nating paglingkuran ng Diyos kapag okay ang lahat. Hindi po. Kung marami na kayong problema, the more kayong mag-church. Bakit? Doon mo mapatunayan ang tunay na puso ninyo. Kung talagang nananampalataya kayo sa Diyos. Kailan ba nakikita yung pugad doon sa sanga? Kapag nalagas na ang mga sanga. May pugad pala doon. Di ba? Kailan nakikita ang inyong tunay na pananampalataya? Kapag dumarating ang araw ng tagtuyo ng mga pagsupok. And then, sumusunod pa rin kayo. Pagtingin mo sa pugad, may itlog. Yeah? Brothers and sisters, mahalaga itong confession ni Amasay na maging confession po natin. Susunod ako, Panginoon, hanggang sa huli. Hirap o ginhawa. Para bang sa mag-asawa, di ba? Kapag kayo po ay nagpapakasal, mamahalin kita hanggang saan? Di ba? Till death, do us part. Ganun ang tunay na pagmamahal. Meron po ba na itong mag-asawa? Promise ko sa'yo, 50 years lang tayo. Pag 51st year na, maghanap na ako ng iba. Kasi mabaho ka na nun. Di ba? Wala pong ganun. Bakit? Love never fails. Sa 1 Corinthians 13, magkasal naman, patatawarin mo siya. Mahal mo siya. Love never fails. Ganun ang pagmamahal natin sa Diyos. Ganun actually yung pagmamahal niya sa atin. Magkasala kayo, hindi na kayo anak ng Diyos, anak pa rin niya tayo. Yung iba umalis man sa church, ano ang puso ng Diyos? Babalik ka. Babalik ka rin. Babalik ka rin. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Kapag bumalik ba kayo, tinatakwil kayo ng Diyos? Hindi. Niyayakap uli kayo. Nakagawa ka ng kasalanan. Ibig bang sabihin, di ka naligtas? Ligtas ka pa rin. Because love never fails. Kaya nga, kung naiintindihan nyo ito, susunod na rin tayo. At first, bigyan ko po isa pang halimbawa, si Peter.
Nung sumunod siya kay Jesus Christ ng medyo may distansya, nabigo siya. Nakita nyo, nung wala pa pong okay yung buhay, talagang madikit siya kay Jesus Christ. Pero nung inaresto na si Jesus Christ, medyo nag-iba na. Medyo nagdistansya na siya. At dahil doon, kinaila niya si Jesus Christ 3 times. Tingnan natin Luke 22. Lucas chapter 22 verse 54. Gospel of Luke chapter 22 verse 54. At kanilang dinakip siya, tinutukoy po si Jesus Christ, dinakip na, inilayo at dinala sa bahay ng pinakapunong pari. Si Pedro ay sumunod mula sa malayo. Ito yung problema. Sumunod siya mula sa malayo. Si Amasai, sumunod siya kay Jesus Christ at kay David hand on hand. Kami ay nasa iyong panig. Kung magsasabi kang makikipagdigma tayo, pupunta kami kahit mamatay kami. Hindi siya sumunod kay David ng malayuan. Dito po si Pedro, nung una, nagka-problema siya. Bakit? Nung wala pang aresto, nung okay pa, nangangaral si Jesus Christ, nandun siya, mayabang. Oo, kasama niya si Jesus Christ. Panginoon, may aresto sa'yo dito. Over my dead body. Dadaan sila sa ibabaw ng aking kabaong. Mayabang po talaga. Pero, nung dumating na po yung aaresto, sumunod na siya, may kalayuan. And then, pero pa nga, kilala mo siya, yung accent mo, pareho. Hindi ko yung kilala. 3 times, ikinaila niya ang Panginoong Jesus. Bakit? Malayo yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil bakit? Hindi pa niya nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Pero nag-iba si Peter. Pagkatapos pong maaresto si Jesus Christ, He was crucified on the cross on the 3rd day, nabuhay siyang muli, binalikan niya si Pedro. At doon na po papasok yung John 21, tinanong siya 3 times, minamahal mo ba ako? Kaysa alinman sa mga bagay na ito, nang higit sa lahat ng mga bagay na ito, anong sagot niya? Yes, Lord, I love you. Nalalaman mo yon. And then, pagkatapos noon, naintindihan niya ang pagmamahal ng Diyos, doon na siya talaga tunay na nakasunod sa Diyos. Tingnan natin John 21. John chapter 21, verse 19. John chapter 21, verse 19. John chapter 21, verse 19. Pwede po kayo naman ang bumasa, verse 19. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sinabi niya upang makiwati kung saan kamatayan ng manatili niya ang Diyos. At pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Yes po. Naunawaan na dito ni Peter ang pagmamahal ng Diyos, na ang Diyos namatay para sa kanya. Minahal siya una ng Diyos, kaya ngayon natanggap niya yung pagmamahal, pwede niyang ibalik sa Diyos. Kaya dito, ipinahiwatig kung paano siya mamamatay. Sabi ng Panginoon sa kanya, sumunod ka sa akin. At sumunod na po siya. Nangaral na po siya ng Ebanghelyo. At the end of the day, ipinako po siyang patiwari. Ganun siya nagmahal sa Diyos. Sumunod hanggang sa kamatayan. Bakit? Naunawaan na po niya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, panig na ng Diyos ang kanyang pinili hanggang sa kamatayan. Just like Shadrach, Meshach, Abednego, just like Peter, hanggang sa kamatayan, sumunod po sila sa Diyos. Naglingkod po sila sa Diyos. Tayo po. Hanggang saan tayo susunod sa Diyos? Kailangan hanggang kamatayan. I hope, my dear brothers and sisters here in Santa Rosa Church, kapag dumating na po yung araw ng hirap, paglingkuran niyo pa rin po siya. Huwag lang po kayong maglingkod kung okay ang lahat sa inyo. Kung okay ang kabuhayan nyo, naglilingkod kayo. Kung okay ang health nyo, naglilingkod kayo. Sana hindi lang ganon. Kahit may sakit ka na, maglingkod pa rin po kayo. Kahit mahina na po kayo, maglingkod pa rin po kayo. Bakit? Yun ang tunay na puso. Anong sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Kung sakali mang hindi, kahit hindi kami tulungan ng Diyos, paglilingkuran pa rin namin siya. Mahalaga po yun. Kami nagawang kanta, di ba? Kung sakali mang hindi, pasalamat pa rin, tiwala pa rin, sa kalooban ng Diyos. Sometimes we pray, Panginoon, kung pagagalingin mo ko, mag-church ako.
Panginoon, pag yung business ko talaga kumita ng 50K araw-araw, sige. Kahit tumira na ako sa church. Pero pag wala, bahala ka. You know, that kind of prayer, you are teaching God in your prayer. Mali po. Sana ganito ang prayer natin. Gaya ng sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, kung sakali mang hindi, kahit di kami tulungan ng Diyos namin, hindi pa rin kami maglilingkod sa ribultong yan. Pero hindi ba sila tinulungan? Tinulungan sila. Yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang nasa panig ng Diyos. Kahit sa worst situation, maninindigan siya sa Diyos. Ganon din po sa atin. Minsan marami ako nakikitang kapatiran, pag okay ang lahat, napaka-active. Pero pag may problema na, ayaw na nilang magsimba. Sa tingin ko, hindi pa si Jesus Christ ang master ng kanilang buhay. Pero kailangan pagtiyagaan, dapat maintindihan po nila ito. Ang tunay po na pagsunod sa Diyos ay hindi lang sa panahon na sementado ang daan. Susunod tayo kahit baku-baku ang daan. Kahit sabi ng kanta, sa sanlibutan, tinutuya tayo. Kahit pagtawanan tayo ng mga ibang tao, ano ba yung nagpapalay nyo dyan? Santa Rosa Church. Magkakamukha na kayo dyan. Wala naman kayo napapala. Pag uwi nyo, pagod kayo. O, tignan nyo ako. Sabi ng kamag-anak mo na mayam, tignan mo ako. Hindi naman ako nagsisimba. Tignan mo, mayroon na akong Tesla. Ikaw, Tesca. Anong sasabihin natin? Maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Because yung tunay na puso na papatunayan, kung nawala na sa'yo lahat, pero mahal mo pa rin ang Diyos. My dear brothers and sisters, testimony ni Amasay. Dapat magkaroon tayo ng testimony. Susunod kami, Panginoon, sa iyo hanggang sa kamatayan. Pag masaya, susunod kami. Kung malungkot, susunod kami. Malakas ako, susunod ako. Nangihina na, susunod ako. Walang kondisyon dahil nasa panig mo kami. Yun po ang tunay na pagsunod. Isa pang halimbawa, Job. Kilala si Job? Tingnan natin sa Job 13 verse 15. Job 13 verse 15. Basahin po natin Job 13 verse 15 sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayon may ipagtatanggol ko ang aking mga lakad sa harapan niya. Bigyan ko kayo ng background. Sa Job 1 verse 1, si Job, binanggit ng Biblia, siya ay lalaking walang kapintasan, matuwid po siya, may takot sa Diyos, lumalayo siya sa kasamaan. Ibig sabihin, namuhay siya ng maayos sa harapan ng Diyos. Pero anong nangyari? Pagkatapos ng chapter 1, chapter 2, binayo siya ng napakaraming problema. Anong mga problema yon? Namatay ang 10 niyang anak. Wash out lahat ng kanyang negosyo. Nilayoon siya ng mga mahal niya sa buhay. Pero, sinumpa ba niya ang Diyos? Nagtampo ba siya? Hindi ho. Nanatili siyang tapat sa Diyos. Yun ang tunay na pagsunod. Tingnan nyo, Job 1, chapter 1 to chapter 41, puro hirap. Pero dahil sumunod siya hanggang, kahit sabi niya, kahit patayin ako ng Diyos, magiging tapat ako. Last chapter ng 42, binalik sa kanya lahat ng Diyos. Bakit? Napatunayan ang kanyang pagsunod. Sumunod siya sa Diyos kahit, sabi niya, kahit mamatay ako. Si Job, gaya po ni Amasay, Shadrach, Meshach, at Abednego, sumunod sila sa Diyos hanggang sa kamatayan. Tayo rin po. Kailangang sumunod, mag-abide sa church hanggang mamatay tayo. Kaya ito na po yung buhay natin. Huwag kayong magsawa sa amin, ha? Ito na yung buhay natin. Yan na yung mukha ng mga brothers and sisters. You will be here in Santa Rosa Church forever. Unless gusto mong lumipat sa Manila Central, welcome din kayo. Yes po, but ito na yung buhay natin. We will have retreat, summer retreat, New Year retreat. Yun na po yung buhay natin. Samuel Academy, yun na po. Ganun ang pagsunod hanggang sa huli. Hirap o ginhawa. May bagyo o wala. Yun po yung pagiging nasa panig ng Diyos. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng Amasay, dito sa ating main scripture, burden bearer po siya.
Inako niya lahat ng burden kasama ni David para maitatag ang United Kingdom of Israel. Ano po yung shadow nito sa atin? It's carrying the cross habang sumusunod sa Diyos. Tingnan natin Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 verse 24 to 25. Gospel of Matthew chapter 16 verse 24 hanggang 25. 24 and 25, babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Come, follow me. Take up your cross. Sa ibang part, daily, araw-araw. Ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na pagpasan ng krus. At minsan bigat na kayo. Remember, Amasai, burden bearer. Pinasan pa rin niya hanggang sa huli. Bakit? Para mas maintindihan, pag bago lang kayo sa Christian life, binigyan kayo ng Diyos ng ganito tipak na ginto, halimbawa. Ganito lang, kaliit. Pero habang tumatagal, lumalaki yung ginto, bumibigat. Ito yung una. Ngayon, ito na yung pasan mo, ito buo. Pero ginto, hirap na hirap. Magre-reklamo ka ba? Lumalaki yung ginto eh. Sa tingin ko, hindi. Kasi kahit mabigat, laki na. Di ba? Sabay yung ginto. Lumaki na, ganun sa church car nyo. Di ba? This cross, napasan-pasan natin, papalitan po yan ng reward ng Diyos pagharap nyo sa Kanya. Kaya kahit hirap na kayo sa pagpasan, nakangiti pa rin. Ginto ito eh. Yes po. Pero ano po yung kadalasang reaction natin? Kung sumusunod tayo, may pasan na krus sa Kanya, reklamo tayo. Why? Because baby pa. Yung bata, madaling magreklamo kahit para sa kanya, di ba? Yes, reklamo lang. Pero habang nagmamature, dapat maintindihan nyo, walang planong masama ang Diyos sa inyo. Kahit tapat kayo gaya ni Job at may problemang dumating, kahit mamatayan tayo, pakiusap ko, sumunod pa rin kayo sa Diyos. Doon kasi niya makikita ang tunay niyong puso para sa Kanya. Mamahalin mo ba ako kapag okay ang panahon or kahit nahirap ka na? Ang tunay na pagmamahal, ginagawa natin kahit walang-wala na. My dear brothers and sisters, sumunod lang po tayo, pasanin natin ang krus, at habang nagpapasan tayo, papalitan ito ng Diyos at balang araw, pararangalan ka niya. Panghawakan niyo po ito. John chapter 12 verse 26. John chapter 12 verse 26. John chapter 12, verse 26. John chapter 12, verse 26. Pwede po kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung sino man ay lilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay naroon din ang lingkod ko. Kung sino man ay lilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Yes, ang ganda. Kung saan ako naroon, ay naroon din ang lingkod ko. Ang Diyos ay matatagpuan sa church. Kaya para makapaglingkod kayo, mag-abide kayo sa church. Simple lang po. Ngayon, minsan sa ating paglilingkod, dinadala tayo ng Diyos sa ilang. Pumunta pa rin po kayo. Hindi pwedeng, Panginoon, dito lang ako sa aircon maglilingkod. Office works lang ang alam ko eh. Hindi kung tawagin ka niya doon, sa labas, mag-street evangelism, mainit, umitim na, kagaya ko, may Kojik naman. Sige. Ha? Sige lang. Ako rin, pag umaalis po kami, mainit, pumunta sa probinsya, may mission. Pastor, umitim ka na. Umitim pa ba ako? Sige, tuloy lang.
Maglilingkod tayo, nasa office man tayo, nasa labas man. Kung nasaan ako, dapat naroon din kayo. Kung yung paglilingkod, nagiging masaya tayo, yes, maging masaya tayo. Pero may mga times na yung paglilingkod, inaabutan kayo sa ilang at lumuluha talaga kayo para lang makapaglingkod. Maging tapat pa rin, maglingkod pa rin. Yun po talaga ang tunay na pagsunod sa Diyos. Yun ang ginawa ni Amasai. Pwede siyang mamili. Pag sa side ni Saul, okay. Nasa kanya ang buong armed forces of Israel. Kasi siya pa yung hari. Pinagsisilbihan yung mga pinapakain. Noon po ang king, kapag makikipaglaban ang kanyang mga alagad or mga soldiers, pakakainin niya sila para malakas sila. Ilang araw yan, minsan buwan. Yan ang ginawa ni King Ahasuerus. Pinakain niya ang kanyang kaharian, mga kawal niya. Pero kay David, makikipaglaban, walang pakain. Bakit? Hindi pa siya kinikilalang hari ng Israel. Kaya puro pagdurusa. Pero sumunod siya kay David. Pumanig siya kay David. Kasi nakita niya kumikilos ang Diyos kay David. Ganon din po sa atin. Kumikilos ang Diyos sa church natin. Whether you have your own church building or here, tuloy pa rin tayo. Before nandun kayo sa Dale City, ano na po ngayon? Itong lugar? Barangay Lapas. Dale City, naging Lapas. Labas? In any case, magkaiba. May church building na kayo, pero nandito. Ganun pa rin. Okay lang. Dire-diretso. Kahit saan tayo dalhin ng Diyos, ang mahalaga, God is here. Dati nasa Dale City. Dale ako. O ngayon, nandito na ako sa? Bahala na. Gay labas? Labas. Out. Labas. O yun. Yun. Dati nasa loob tayo. Ngayon nasa labas tayo. Susunod pa rin ba kayo sa akin? Of course. Hindi pwede to. Yung ganda-ganda lang ang church building natin. Hindi. Ako naranasan ko to. Buti kayo dito ako nasunugan ng church building. Naabo lahat. Wala kaming church. Nagsimula ako kung saan-saan. Yes po. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ganun ang pagsunod sa Diyos. May church building man, kahit nasa bahay tayo, kahit sabihin ng ibang mga kapitbahay dito, mga born again talaga, sa bahay nagtitipon. Huwag kayong paghinaan ng loob. Simply because God is here. Kaya nandito tayo. Dito tayo sa side ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng confession po ha. Nakadalawa na tayo. Ako ay pag-aari ng Diyos. Unang confession. Pangalawa, papanig ako sa Diyos. Susunod ako sa Kanya hanggang sa kamatayan. Sa hirap at ginhawa, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi yun ang pruweba ng tunay na pagmamahal. Yung asawa nyo, okay lang ba? Mahal kita pag okay ang panahon, ha? Pag maraming problema, bahala ka na. Iwanan kita. Hindi po. Ang tunay na nagmamahalan, sabi nga, di ba? Through thickness and thin. Di ba? Sa hirap at ginhawa. Kaya gustong-gusto ko pong marinig, till death do us part. Ganon din po dapat ang pagmamahal natin sa Diyos hanggang mag-rapture, hanggang mamatay tayo, maglingkod po kayo, sumunod po kayo sa Diyos. Pangatlong confession, balikan natin ang 1 Chronicles, chapter 12, verse 18. Okay. Sa gitna naman po, ito yung pangatlong confession niya, binanggit niya ng 3 beses. Anong sabi niya? Sa gitna po ng 1 Chronicles 12:18, kapayapaan, kapayapaan ang sumaiyo, at kapayapaan sa iyong mga katulong. Ito po yung pangatlong confession po niya sa harapan ni King David. At ito rin po dapat ang maging confession natin sa harap ng Diyos. Ano po ito? Tayo po bilang mga Kristiyano, alam natin pag-aari tayo ng Diyos. And then sumusunod tayo sa Kanya sa hirap at ginhawa. And then ano yung next na testimony natin? Mayroong peace, may tunay na kapayapaan sa ating buhay. Hindi lang peace, kapayapaan sa mga sumusunod sa iyo. Kapayapaan sa buong church. Una, naibigay na ng Diyos ang tunay na kapayapaan sa atin nung naligtas tayo. Alam niyo po ba, kaaway tayo ng Diyos? Nung di tayo ligtas, kaaway po tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero, pinagkasundo niya tayo. Paano? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Parang ganito.
Umutang ka. Ikaw at yung inutangan mo. Hindi ka nagbayad. Okay ba relationship nyo? Away yan. Di ba? Ayaw mo siyang makita. Hinahanap ka niya. Di ba? Pero may galit na. Pero ayaw mo siyang makita kasi wala kang pambayad. Kaya may alitan. Pero pag bayad na, okay uli kayo, di ba? Lalo na pag nabigyan mo pa ng interest. Di ba ikaw ang pinakamaganda sa kanya? Bahari talaga. Ganda-ganda mo. Pero pag di ba nakabayad, yung pangit na yun, asa na? Tama? Tayo po ay hindi kaaya-aya sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan noon. Kaaway niya po tayo, pero nagkaroon ng kapayapaan noong dumanak ang dugo ni Kristo. Bayad na ang utang. Colossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Gusto kong tignan natin yung tunay na kapayapaan dito. Colossians 1:20. At sa pamamagitan niya, ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. May kapayapaan. Sabi ni Amasai, being with you, may kapayapaan. Si David ay anino ng Panginoong Jesus. Ano po ang isang title ni Jesus Christ? Prince of Peace. At napasa atin ang kapayapaang yun nung naligtas tayo. At habang nagpapatuloy tayo sa church at pumapanig sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, may tunay pa rin po tayong kapayapaan. Kasi sa Christian life, tignan niyo po, bagaman maraming problema at hirap, we have true peace sa ating puso. Bagaman pagod na pagod kayo, pero mayroong tunay na kapayapaan sa ating puso. Gaya ng sabi ng kanta, peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Ano pa yung isang kanta? I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Bakit? Dahil bayad na ang lahat ng utang mo. Pero mas madaling maintindihan. Umuupa kayo dito, di ba? Ang hirap kung petsa di peligro na, wala pa rin pambayad. Si Sir Cham, nakakatulog kayo. Ang hirap, di ba? Wala. Deadline na bukas. Sa mga nagre-renta ng bahay, meron po ba? Ay, mangyayama lahat. Kaya, sino po nagre-renta ng bahay? Alam niyo yung pakiramdam, di ba? Wala pang pangrenta, bukas na yung deadline. Makakatulog kayo ng maayos? Hindi po. Baka pagpikit mo, nakikita mo yung mukha ng landlady. Di ba? Pero, kung yung bahay, binili na at binigay na sa inyo bilang regalo, mag-aalala pa po ba ng monthly rental? May peace na ba? Yes po. Kasi bayad na po lahat. Una, bakit may peace na tayo? All of your sins were forgiven. Napatawad na po. Even though magkasala tayo, of course, didisiplinahin tayo ng Diyos, pero mayroon tayong kagalakan at mayroon tayong kapanatagan na langit tayo pupunta. Yun pa lang, tunay na kapayapaan pa rin po yun. Next, ano pa yung kapayapaan sa Christian life? Knowing the fact that Jesus Christ is with us, yun na po yung kapayapaan. Naalala nyo, nag-aalburuto yung dagat? Aburido na yung mga alagad? Anong ginawa ni Jesus Christ? Pinatigil po niya yung nag-aalburutong dagat. Simple lang. Sa Christian life, hindi po ipiprevent ng Diyos yung mga bagyo sa buhay natin. Pero ano po yung comfort? Kasama natin siya sa bangka. Mapapanatag tayo, be still, kasama nyo ako. Kaya anumang problema sa buhay, ang katotohanan kasama natin ng Diyos, enough na po yun para magkaroon kayo ng peace sa inyong puso. Tingnan natin Romans chapter 8 para maintindihan nyo. Ito rin po ang testimony ni Pablo. Romans chapter 8, verse 31. Romans chapter 8, verse 31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Nung tinubos tayo ng Diyos, dati kaaway, ngayon kakampi na natin, di ba? Kung kakampi niyo ang Diyos, sino pa ang lalaban sa atin? Di ba? Sa Senado, kampihan ngayon. Bahala na sila sa buhay nila.
Pero kung kakampi mo ang Diyos, nasa side mo ang Diyos, nasa side ka ng Diyos, di ba, wala na. It's okay. Hindi po kayo madi-discourage. Bagkus may tunay na peace kasi kakampi natin ang Diyos. Verse 37 to 39, para mas maintindihan. 37 to 39, Romans 8, 37 to 39. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, ay lipas ng pagkakatagumpay sa pamamagitan niya sa akin na sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamalayan man, niyang buhay, niyang pangangkit, niyang makinuno, niyang bagay sa kuya, niyang mga bagay na darating, niyang mga madalitan, niyang mataasan, niyang kalinan, niyang nagulong ng kagalakan, hindi mapagigilay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na may Jesus sa Panginoon. Yes, anumang mangyari sa buhay mo, yun lang po ang ibig sabihin ni Pablo. Mahirap man, ang malaga, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano po ito? Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, may peace tayo kasi ang pinakasandata natin ay ang Diyos mismo. Hindi niya tayo pabayaan. Kaya nga, meron tayong tunay na peace. Baka maaari, mayroon po ditong medyo naliligalig na, nahirapan na sa Christian life. Kaya ngayon, pakisabi nyo po sa katabi nyo, peace be with you. Baka meron lang. Meron po ba na parang ayaw ko na. Give up na ako, ang dami ko ng problema. Peace be with you. Bakit ko po sinabi? Para mapalalahanan ka, God is in control. Just be still, maghintay ka lang. Tutulungan ka niya. It's just that my time. Magtiyaga ka lang. Magtiyaga ka lang. Kahit binabayo po kayo ng hirap, pagsubok sa Christian life, just wait. Ako po binayo ng mahirap sa aking Christian life as a minister. Balikan ko po yung nasunugan ng Manila City. Binayo po kami. Naghintay lang po kami. O, di nakabalik din. Bakit nasunog? Magkakaroon pala ng pandemic. Galing ng Diyos. Oh. Kung walang pandemic at kung hindi nasunog, di magbabayad kami ng malaki. Oh. Nung walang church, nasunog, dumating ang pandemic, di wala akong pinoblema 3 years. Pero nung una, hindi ko maintindihan. Pero nung dumating na yung pandemic, kaya pala. Sinunog muna ng Diyos para di kami muna magrenta. Diyan nung nakabalik po tayo, tamang-tama, hindi ko makakalimutan, nagkaroon kayo ng inauguration. Alam niyo po, magkwento ko lang, pag-uwi po namin, inggit na inggit kami. Buti pong Santa Rosa, sana makahanap din tayo ng ganun. Ang ganda ng church nila, nasa 3rd floor, ang luwang. Yes, we were talking. Pauwi ng Manila City kasi wala kaming church noon. Kasi sabi namin, sana, bigyan nyo rin kami ng church building. Alam niyo po, on the way, may nakita po ang mga sisters na for rent. Sa Manila po, ang mahal noon. Kahit ganito lang, siguro, abutin na ito ng 30K, ganito lang kalaki. Kung itong buong property, siguro mga 60K ito. Kaya sobrang mahal. Pero nakakita, binigyan po kami ng Diyos, nagsimula ng 25K lang. Kasi bumaba after ng pandemic. Okay, nakahanap po kami. Doon ko na-realize. So, hindi kami pinagrenta ng Diyos for 3 years during the pandemic. Nung okay na, nakahanap din kami ng aming lilipatan. In control po siya. Sa 3 years na yon, kung nagsabi ko, bakit ganun, Panginoon? Ginagawa ko naman lahat-lahat. Bakit sa akin nangyari ito? Hindi. Sige lang. May mga nag-remind sa akin, mag-pray ka lang, hintay lang tayo. Nakapaghintay po kami. Then nakita ko, ganito kumilos ang Diyos. Remember, God is in control. And that's why, be still. Peace be with you. Kaya niya lahat. Kahit anong nangyayari sa iyo ngayon, kahit health problems, financial problem, hirap na hirap kayo para makapagpatuloy sa Santa Rosa Church. Tuloy-tuloy lang. Be still because God is in control. Kaya nga, may peace. Alam ni Amasai, David is in control. Alam niya si David, bihasa sa pakikipagdigma. Kaya nga inaawitan siya ng mga tao sa Israel. Pinatay ni Saul ang libo-libo, pinatay ni David ang kanyang laksa-laksa. Alam niya yun. David will be in control of everything. Kaya may kapayapaan pagkasama ka namin. Pati yung naglilingkod sa iyo, may kapayapaan. Bakit po protektahan mo sila? Ikaw ang mangunguna sa digmaan. Ganun ang ginagawa ni David. Let's go.
Kaya hindi siya pinagawa ng Diyos ng temple kasi marami po siyang mapatay. Larawan po ito ng digmaan. Si Jesus Christ ang nasa unahan, we just need to follow. Be still. May kapayapaan tayo, kayang-kaya niya kasi Diyos po siya. Kaya ang mga naglilingkod sa Diyos, pumapanig sa Diyos hanggang sa huli, may tunay tayong kapayapaan. Kahit maraming problema, ulitin ko, may tunay tayong kapayapaan. Bakit? Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ito yung pang-apat na confession. God will help us. Balikan natin. Unang Kronika, chapter 12, verse 18. Sa gitnang bahagi, sabi dito, sapagkat tinutulungan ka ng Diyos. Brothers and sisters, kahit ligtas na po tayo, mahina pa tayo. Kaya kailangan pa rin natin ang tulong ng Diyos. Tinutugis si David noon, umanig si Amasai. Bakit? Nakita niya. Meron siyang mata ng pananampalataya. Maraming Israelites, di nila ito nakita. Pero nakita niya, ang Diyos kumikilos kay David. Kaya sabi niya dito, tinutulungan ka ng Diyos. Ano po dapat ang maging confession natin sa ating Panginoong Yesus sa panahon natin ngayon? My help comes from God. Ang aking tulong, saklolo, ay nanggagaling sa Diyos. Ito po yung popular verse sa Psalm. Tingnan natin Awit 121. Awit 121. Verse 1 and 2. Sana maging personal confession niyo po ito sa Diyos. Itong awit, 121 verse 1 and 2. Awit 121 verse 1 and 2. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan nanggagaling? Ang saklolo sa atin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Sa English version, my help comes from the Lord. Mari, hirap na po yung mga awit. Tumingin siya sa burol, luhaan. Tumingin ka sa mga burol, saan galing ang tulong sa'yo? Galing kay Yahweh, lumikha sa mundo at nilikha ka niya. Ito po yun. Yung kantang yon, dito po yon galing. Kaya anumang mahirap na sitwasyon meron tayo, ano yung confession? My help comes from the Lord. Meron po ba dito magsasabi, Pastor, di ako tinulungan ng Diyos? Meron po ba dito pinabayaan ng Diyos? Mukha pa lang, di kayo pinabayaan eh. Yes po. Kung pinabayaan kayo ng Diyos, wala po kayo dito. Patay na po kayo. Di ba? Ano yung confession? My help comes from the Lord. Ano yung confession ng mga truly born-again Christian? Ebenezer. Hanggang ngayon, tinulungan tayo ng Diyos. Tingnan natin, unang Samuel, chapter 7. Unang Samuel, chapter 7, verse 12. Unang Samuel, chapter 7, verse 12. First Samuel, chapter 7, verse 12. Basahin po natin, verse 12, sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mespa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, hanggang dito, tinulungan tayo ng Diyos. It's our personal confession. Even me, hanggang dito, tinulungan ako ng Diyos kaya nakakatayo po ako sa harapan ninyo. Maging kayo, hanggang ngayon, tinulungan kayo ng Diyos, kaya nga, nakakaupo po kayo dyan. My help comes from the Lord. Kaya habang tayo po ay master natin si Jesus Christ sa ating buhay, habang tayo po ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya, kahit hirap na hirap tayo, may peace tayo, and then, makikita nyo, kapag gumagano yung sitwasyon, para patuloy yung peace, tinutulungan ka niya. Yes po. Hanggang ngayon, hanggang dito, tinulungan tayo ng Diyos. Nangako po siya. Hindi niya tayo pababayaan. Ang isang napakagandang verse sa Biblia na panghawakan po ninyo, never tayong pababayaan ng
Diyos. Di lang niya tayo niligtas. Nilagay niya tayo sa church, and then tutulungan niya tayo. Kaya ang tanong, paano ko marireceive ang tulong ng Diyos? Abide in the church. Di ba sabi niya sa John 15, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Bakit nakakagawa pa tayo? Dahil may tulong ang Diyos. Bakit? Simply because nag-a-abide tayo. Tingnan niyo po yung bata. Wala nang magagawa yung batang yan kung aalis siya sa mama niya. Yung mga batang dala niyo, imagine, iwanan niyo nga doon sa labas. Sa tingin niyo, magiging panatag yung batang yan? Iiyak na lang po yan. Pag may nakapulot pa sa kanya, dalhin sa Manila, pag palimusin, yung mga naglalakad na bata, tama mali. Yung batang yan, simple lang po ang kanyang gagawin. Manatili sa kanyang mga magulang, and the parents will help her, nurture her. Lahat ibibigay hanggang lumaki siya. Ganon din po. Maraming kapatiran, hindi nila ma-receive ang tulong ng Diyos simply because wala sila sa church. Kaya nangako ang Diyos, tutulungan ko kayo. Si Amasai, sumama siya kay David. It's a shadow of the church. Kaya natanggap niya ang tulong ng Diyos. Kasi tinutulungan ng Diyos si David. Tayo rin po. Patuloy na may peace sa mga naglilingkod sa Diyos kasi kahit maraming problema, tinutulungan tayo ng Diyos. Panghawakan niyo po ang napakagandang talata, Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 5 to 6. Hebrews chapter 13 verse 5 to 6. Babasahin ko po yung verse 5 sa gitnang bahagi hanggang sa huli ng verse 6. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man, kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Panghawakan niyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos, ang Panginoon ang magsisilbi nating katulong. God is a refuge and strength, a very present help in times of trouble. Though the rumbling sea, sabi niya kahit umaapaw na, ang lakas-lakas ng hangin sa dagat, huwag kayong mag-alala. Dapat, be still lang. Bakit? Ang Diyos po ang ating katulong. Panghawakan po ninyo ha, totoo po ito. Sa anumang paraan, ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sana ma-remind po ulit kayo, never po kayong pababayaan. Never po kayong iiwanan ng Diyos. Ito ang nakita at confession ni Amasai. Katulong, ang tumutulong sa iyo ay ang Diyos. Kapag papanig ako sa iyo, marireceive ko ang tulong ng Panginoong Jesus. Kaya ito po yung 4 confession po niya. At dahil ginawa niya ito, nabigyan po siya ng reward ni King David. Balikan natin sa ating pagtatapos. 1 Chronicles chapter 12, verse 18. 1 Chronicles chapter 12, verse 18. Sa huling parte, nang magkagayoy tinanggap sila ni David at ginawa silang mga pinunong kawal ng kanyang hukbo. Pagkatapos ng 4 na confession niya sa harapan ni Haring David, ginawa po siyang pinuno ng kanyang hukbo. Pag nasa hukbo ka ni King David noon, iba po, really, it's napakaganda. Ibig sabihin, isa ka sa mga faithful na mga tao sa panahon po niya. Kaya nga, habang tayo po ay may confession kagaya ng bilang Kristiyano, nangako rin po ang Diyos. Pagharap natin sa Kanya, meron tayong marireceive na gantimpala. Apocalypse 22:12, ako'y malapit nang dumating, at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa panahon po natin ngayon, malapit nang dumating si Jesus Christ. Sabi sa Revelation, ang masama ay magpapakasama pa, at ang mabuti ay magpapakabuti pa. Sa panahong kagaya nito, dapat magkaroon tayo ng parehong confession, gaya ni Amasai. Kaya dapat, itong confession niya ay maging pahayag nyo rin sa Diyos at isabuhay nyo. Balikan ko po number 1. Dapat masabi natin, Panginoong Jesus, ako ay iyo. You are the Lord and Savior of my life. Pangalawa, Panginoon, ako ay nasa panig mo.
paglilingkuran kita sa hirap o ginhawa, hanggang sa kamatayan. Pangatlo, kapayapaan ang sumasa kanila na pumapanig at sumasama sa iyo. And number 4, ikaw ang Panginoon, ang aking katulong. Mula noon hanggang ngayon at hanggang sa katupusan, di mo ako pinapabayaan. Ikaw ang aking katulong, ikaw ang aking kalakasan. To God be the glory. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahon po namin napakasagana ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ang panahon ng iglesia, ang panahon ng biyaya. Pinapangaral ang kaligtasan at pinapangaral ang mga salita para sa ikalalago ng aming pananampalataya. Salamat Panginoon at umaasa po ako na sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ngayon na naibahagi sa mga minamahal naming kapatiran dito po sa Santa Rosa Church, ay nagsilbi nawa itong kalakasan muli sa kanilang puso. Umaasa po ako na na-remind uli sila ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. At sana habang sila ay magpapatuloy dito sa lugar na ito, sa church na ito, ay palaguin niyo po ang kanilang pananampalataya. Dalangin namin ang 2026 na ito para po sa kanila. Anumang plano po nila, anumang plano ng evangelism at fellowship, samahan niyo po ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. At nawa, tuloy-tuloy lamang po sila sa pag-abide sa church upang magkaroon din po sila ng confession na kagaya ni Amasai. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hayaan niyo pong ibalik po namin ang papuri at pasasalamat dahil po sa paggabay niyo po sa amin sa sermon from the beginning to the end, at hayaan niyo pong muli ibalik namin ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga kapatirang naririto at nawa palakasin niyo po sila upang tuloy-tuloy lang sila na sumamba at maglingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat.